Okay, hello everyone. Welcome sa Happy Angel Reading. Ayan, pa-support po ang ating channel, no? By liking, subscribing, and hyping po sa inyong mga cellphone. Grabe, ugat ko. Ayan. So, titingnan natin ang update sa iyong love life, no? Any sign po ito, all sign. If you were drawn here para siguro may mensahe po sa inyo, just take what resonate, no? Tingnan natin ang energy ng persons na kayo. Soulmate? Wow, soulmate mo daw. There's a soul connections. Sabihin natin may nakikita tayong partnership or life partner mo raw itong persons na to. Let's see, something, sino pong persons na ito? Siguradong may deep soul connections kayo, no? Taking a chance. These options, not showing hand gambling. Parang ano siya, no? Parang gagamble siya sa relationship na to. He's willing to take a chance, no? Pero may konting pag-iingat din, no? Oo, nagchi-chase siya sa'yo. Natakot siya baka ano, may fear of abandonment siyang persons na 'to. Babae ka man lalaki 'no, may new phase kayo, may new journey kayo ng persons na 'to 'no, parang ito rin someone really from your past. Nakikita natin merong growth tayo sa next phase ng inyong journey to cycle. This person, parang he's hurt. Siguro dati nagbigay siya ng boundaries pero ngayon I think parang ngayon, nasa field siya ng healing. Pero iniisip ka niya, sabihin naglagay siya talaga ng boundaries sa inyo. Pero masakit din sa kanya, no? Pati kaya yung umiiwas siya sa conversations kasi gulong-gulo siya eh. So, medyo upset din siya sa'yo. Bakit kaya? Ba't galit siya sa'yo? Hindi naman galit, parang upset, disappointment siguro sa nangyari sa inyo sa previous na pag-aaway nyo. So, tingnan nga natin. Anong feeling ng persons na to? Feeling ng persons na to, spirit guide sa ating collective. Feeling ng persons na to sa ating collective. Ayan, napanood niyo na po bang ating ibang video? Marami na po tayong in-upload na video. Kayo na pong bahala mag-search dyan, no? Okay, so tingnan natin ang feeling ng persons sa'yo, no? Wow, galing naman kaagad, Wheel of Fortune. So talagang, this is a good opportunity din. Parang ito rin yung parang, sabihin natin, fate. There's a lot of positive outcome. Pag sinabing Wheel of Fortune, parang yung feelings niya sa'yo is parang ano eh, very strong sense of destiny na parang this is fate, parang alam niya din na you are meant to each other. Kahit ano pang connections ninyong dalawa. So medyo feel niya rin siguro yung timing is nagshi-shift into a significant way, no? So tingnan pa natin. High Priestess. Mystery, may hidden mystery tayong nakikita, no? Kaya the Emperor wants to build some foundation sa'yo. Three of Pentacles, may growth. Seven of Swords. So, ang feeling niya sa'yo dito, no? Yung Wheel of Fortune, kagaya na sinabi ko, uh, very strong, no? Very, yung parang feeling niya talaga na soulmate kayo, na pinagdidikit kayo ng destiny, no? Parang feeling niya na divinely timing din ang shifting ng inyong relationship, ang takbo ng inyong relationship. With the High Priestess dito, ito yung very deep, no? And quiet attractions. So siguro
Yeah, I think soulmate mo rin ito o siya na rin magiging life partner mo. Dahil ano 'to, eh, 'no, ito yung soulful connections, nararamdaman niya 'yan, na parang hindi siya ano, hindi siya parang there's a little bit mystery rin, feeling niya misteryoso ka. Hindi niya maipaliwanag actually ang feelings niya, pero alam niya meron kayong deep soul connection, 'no? Masyadong siyempre, medyo hindi niya maipaliwanag, is keeping much of sa internal process niya. So, ito yung sabihin natin may pagka-hidden. Hidden from now, hindi niya pag-aano kay poker face, no? Kasi nga making a chance, parang he's not showing pa. Not showing yung mga barahan niya pa sa'yo, no? Kasi kinakalkula ka pa niya. Dahil alam niya it's on the right timing para ipakita niya talagang nararamdaman niya. But look at this emperor, no? Ito yung emotional structure. Ito yung kahit sabi mong full of intuitive and hidden secret dito, misteryoso because the high priestess, ang persons mo is sinusubukan niyang maging remain control, no? Parang feel niya na may sense of responsibility siya o kailangan niyang i-maintain ang stoic exterior niya. Parang nakikita ka niya din na someone na sabihin natin na very stable at significant. Pero they are approaching you, the situations with a very disciplined way, no? Perhaps even rigid mindset, no? Ganyan kanya ina-approach. So look at this, the Three of Pentacles. So nakikita niya na someone na you can build something, no? Kasi itong card na to is reflects parang feeling of respect then for a competence, no? And yung desire niya to work on the relationship dito, yung makikipag-collaborate siya in a meaningful way, no? And as you could see, we have the seven. Ito yung shadow side, the Seven of Swords. So, this is a caution, warning sign din, ang card na to, kasi ito yung nagsasabi na wariness din or feeling na kailangan niya rin protektahan ang sarili niya. No, maybe nag-overthinking din siya kung paano kanya i-approach. O sabihin natin perhaps din kasi nga medyo nakapansin niya din na medyo may mystery pa. So hindi niya pa pinupulblas ang talagang nararamdaman niya sa iyo. Parang ano parang sabihin natin very clever, marami pa siyang tinatago na hindi niya pa sinasabi sa iyo, no? Pag nag-overthink siya kung paano kanya i-approach. Medyo sabihin natin baka approachin ka din niya na may pagka-clever, para lang ma-handle ang sitwasyon, 'no, na hindi gaanong transparent, na parang kasi ayaw niyang mapahiya baka may fear of rejection din 'to. Kasi 'pag pinulblas niya tapos hindi mo naman pala siya mahal, hindi ka na makikipagbalikan sa kanya kaya nag-iingat din, 'no? Parang sabihin din natin ito yung may pagka-bit mystery rin na hindi pa rin nila niya naso-solve. Parang ito ka panay misteryo, maraming hidden secret pa kayong dalawa sa isa't isa, 'no? 'Yan, lagay natin dito. So, ano naman kung isa-summary natin, feel niya very powerful, almost karmic-ful towards sa yung dalawa, 'no? But they are currently actually choosing to lead, 'no, dahil the emperor is here. Gusto niya siyang mag-lead, 'no, at saka mas iniisip niya yung utak rather than yung ipinapagana ng heart. Bina-value niya ang stability na ikaw ang present dito, 'no? So, actually may currently being quiet siya kasi may gina-guardan siya, 'no? O sabihin natin yan yung strategic niya kung papaano kanya rin kung papaano niya mapakita ang totoo niyang feeling sa'yo. He's waiting for the right timing kasi nga 'to, meron the wheel of the year. So, tingnan natin ang kanyang intention sa'yo, this person's intention sa ating collective, Eight of Swords, 'no? May Eight of Swords ka, ang kanyang intensyon. Queen of Wands, the shadow side, the Star, and the King of Pentacles.
So, sa ngayon, ang intentions niya yung medyo restricted. So, parang pakiramdam niya na stuck siya rito. Parang feeling niya na nakatali siya sa sarili niyang takot or may insecurity siya, no? So, yung shadow side kasi ito yung nagpapakita na baka may mga unhealthy pattern o mga bagay-bagay siyang tinatago. So, hindi hindi dahil sa masama o hindi o bad person siya, kundi dahil takot siyang harapin ang katotohanan dito, no? So, gusto niya yung kumilos pero parang nakapiring ang mata niya na hindi siya makalabas. Parang tingin niya hindi niya siya makakalabas diyan. This could be also takot sa nakaraan din, no? And then we have the Queen of Wands at saka itong Star. So kahit na may takot siya, nakikita kanila bilang isang Queen of Wands, isang taong confident, very attractive, at puno ka ng buhay, no? So ang intention niya yung parang papalapit sa liwanag, no? Dahil ang Star dito, may intention na siyang magkaroon ng healing. Gusto niyang magsilbing hope o inspirasyon ng inyong koneksyon para syempre makaalis siya dito sa dilim na sitwasyon na to, no? So may pangarap siya para sa yung dalawa na puno ng very positive of peace, no? So itong star kasi parang that is card of hope and healing, no? So you have here also ang kanyang intention sa iyo, ito yung end game, no? The King of Pentacles. Kumbaga sa kabila ng maraming kalituhan, maraming misteryo sa inyong dalawa, gusto niyang maging King of Pentacles sa buhay mo. Ito yung provider or sabihin natin protector at very stable partner. So ang intention niya yung parang hindi lang laro. Gusto niyang makabuo ng isang bagay na matibay, yung sigurado at merong konkretong pundasyon. No? So kung makikita mo dito, ang kanyang intensyon dito yung parang pag-move forward mula sa pagiging stuck ng Eight of Swords, no? Tungo sa isang stable at very seryosong commitment. Parang hinahangaan kanya na parang talagang hangang-hanga siya sa'yo because dito sa pagiging ano mo, no? Pagiging Queen of Wands mo, nakikita kanyang very na isang guiding star din, no? Na ikaw lang yung makaka-guide sa kanya, parang gano'n, na ikaw ang kanyang sandalan, ikaw ang kanyang home, parang gano'n, no? I see you as a guiding light. Kaya gusto niya rin i-heal ang inyong relationship, intention niya din 'yan at may faith siya, no? May faith siya na maayos ang inyong relation. So, kailangan lang niyong malampasan ang shadow side na 'to. Yung ito rin sabihin natin, yung sariling demon din o yung mga internal struggle, no? Para tuluyang kayong manindigan sa intensyon ninyo, no? Maging isang stable na partner para sa iyo din, no? So, tingnan natin ang kanyang next action, ang kanyang next action spirit guide. Page of Pentacles, the Temperance, the Tower, ang kanyang aksyon, the Tower, the King of Swords, medyo cold ang dating niya sa'yo, no? Behavior niya, Five of Cups. Talagang thinking of the past siya, no? Parang, ang susunod niyang galaw dito is parang sabihin natin, is ano eh, the Tower to, plus ang may Five of Cups, Tower, tsaka may Five of Cups. Kumbaga, ito yung sudden shift. Pinaka-highlight dito yung Tower eh, no? So, ang tower ang pinaka-highlight. Ang next action niya yung parang maaring maging biglaan o parang i-shake niyang table. Pwedeng may mangyaring event o sabihin natin realizations na parang gigising mismo sa kanya. Dahil nga dito sa Five of Cups, baka ma-realize niya actually, no? Baka ma-realize niya yung pagkakulang niya rin sa'yo o yung panghihinayang niya sa mga masayang pagkakataon. So, titigil na siya sa pag-ano actually dito sa pag-iwas at pipiliting harapin na niya yung mga emotion na matagal na niyang itinatago, no? Kagaya dito, hidden mystery pa, no? Dinadahan-dahanan niya, medyo sneaky pa ang dating niya sa'yo, no? So, kung makikita mo dito ang Page of Pentacles at King of Swords, this person wants to make a tangible start din sa'yo uli, no? Gusto niya ng solid and pulido. Pagkatapos ng shock ng tower dito, no? Magiging mas rational na yung dating niya sa'yo, yung action niya. Kumbaga ang King of Swords, ito yung sabihin nating
nagpapahiwatig na magdedesisyon siya gamit ang kanyang utak, hindi lang panay puro emosyon. So, magiging prangka siya o diretsahan makipag-usap o parang feeling mo very cold, very strict, no? Pero bilang Page of Pentacles naman, dito magsisimula yung mag-aabot ng small offer sa'yo o isang message o expect some tawag, message or text o small gesture na nagpapakita na gusto niya yung mai-revealed ang inyong relationship ng dahan-dahan, no? Pero nakita natin, ang intensyon niya is talagang makipagbalikan din sa'yo, no? Kasi may takot siya na i-abandon mo eh. May takot siya na makalimutan mo rin siya. So, ang susunod niyang gagawin dito, no? Parang bigla ang pag-amin o sabihin natin, pagbabago ng strategy niya. Dahil nga may tower dito, kasi kailangan gibain ang dati sa mga ego and pride din niya siguro. Siguro harap siya sa'yo na yun nga, bukod sa King of Swords, at saka hindi na yung sabihin natin na panay bola-bola, no? Yung mga sweet-sweet natin, hindi direct, no? Kumbaga yan yung after ng tower ninyo. Kumbaga, bibigyan kaya ng isang malinaw na komunikasyon. At syempre, mag-aalok siya ng isang maliit na gesture. Sabihin natin, ito yung parang ibabalik niya yung kapayapaan sa inyong connection din dito, no? Because may temperance. So, tingnan nga natin ang inyong action. Ang inyong action, spirit guide. Action. Action. Tapos na tayo sa outcome. Wow, magician. Tama ba? Lang. Outcome, please. Wow, 8 of Wands. May reconciliation talaga. 3 of Wands, waiting for the right timing, no? Some of you, siguro, long distance to, no? Baka ta-travel to sa inyo, oh. Baka naka-ready na, nakabili na ng ticket yan, o nasa barko na yan. Kasi ang 3 of Wands din is waiting, logistic din to, and making a future plan din ang 3 of Wands. Oh, ang outcome ninyong dalawa. Aba, 6 of Wands. Queen of Swords. Maganda. May talagang reconciliations with the 8 of Wands dito. Minamanifest ka ng persons mo. So, ang Magicians at saka 8 of Wands, ito yung napakagandang energy, no? Dahil nga sa ang Magician, ito yung nagsasabing na may kakayahan kayong i-manifest ang gusto nyong mangyari. Ito yung pagkakaroon ng green light, na go ahead, no? Sabing gano'n dito ng ating spirit guide. Dahil sa 8 of Wands, asahan ang mabilis na takbo ng pangyayari. Yung mga dating nakabara o yung sabihin natin mabagal na komunikasyon ninyo, biglang bibilis, no, at magiging tuloy-tuloy, no? Once na nag-start na yan, dire-diretso na yan, no? At nakita mo nakita mo yung growth, makikita mo ang growth, and this is a positive outcome. Makaka-receive ka talaga ng communication sa kanya. No, itong 3 of Wands at ang 6 of Wands, this is card of victory, ang 6 of Wands at 3 of Wands, ito yung sabihin nating simbolo ng expansion at pagtingin sa future. So, hindi lang ito yung sabihin natin pang ngayon lang, no? Pang flirt lang, hindi. Kung sabihin natin meron siyang long-term visions para sa inyo, para sa inyong dalawa, na kayo lang pa sa isa't isa. Kumbaga, ang pinaka-highlight mo ang 6 of Wands dito, no? Ito yung isang card ng tagumpay o victory. Ito yung sabihin nating pagkilala o ang outcome dito ay isang relasyon na matagumpay kung saan pareho kayong proud sa isa't isa at sa inyong narating, no? Sa resulta ng inyong relationship. So, kung makikita mo, andito talaga magkakatulungan kayo kasi andito yung power couple, King of Swords and Queen, no? So, asahan mo magkakabalikan kayo. Baka siya na rin ang lifetime partner mo, no? So, kung makikita mo dito, andito rin ang no, ang Queen of Swords. Ito yung sa huli, ang connections ninyo yung parang magiging base sa katotohanan at malinaw na komunikasyon. So, magiging matalino kayo o very independent pa rin kayo sa loob ng relasyon ninyo. Walang halong sugar coating. Kung ano yung totoo, yun ang pag-uusapan ninyo, no? So, base dito sa card na 'to, bibigyan kita ng advice, pero remember, you have your own free will, no? Base dito, para sa inyong kaliwanagan at ang pagiging confidence ninyo, so dapat mong gawin yung parang be clear and direct ka, gaya ng Queen of Swords. Gaya ng Queen of Swords at King of Swords. Walang paligoy-ligoy, no? Sabihin, kung ano yung totoo, yun ang sasabihin. Ito yung lumabas kanina, no? So, wag kang matakot na, syempre, nasabihin din na
standard mo. Kailangan you need to speak up pag magbabalik, pag ina-accept mo ng offer niya. No? Huwag kang matakot na sabihin lahat, pati yung mga standard mo, mga rules mo. Pero yung pagiging mas prangka, sabihin natin, yung pagiging direct, kasi makakatulong yan sa inyo kaysa sa ano, yung magkikimkim kayo ng inyong nararamdaman. No? So, andito rin ang trust the timing na sinasabi natin because the will of the year is here. Dahil lumabas din ang star at ang temperance, no? Ang temperance. So, pinapaalalahanan ka din na magkaroon ng pasensya. So, hayaan mo maghilang mga sugat ng nakaraan mula sa Five of Cups at saka Tower dito. Five of Cups at saka sa Tower. Sadness niya, yung nakapokus siya masyado kung wala, hayaan mo mag-heal yan na kanya. Dahil asahan mo, he will get that healing dahil andyan dyan ang star. Hayaan mo lang na, pati yung Tower din, no? Hayaan mo lang siya mag-heal. Ibigay mo yung spasyo na kailangan niya at the moment. So, ito rin yung dapat mo rin gawin, manifest your power. So, gamitin mong energy ng magician. No? Itong magicians na to, kumaga ikaw ang may hawak ng wands dito no? Focus ka sa kung ano yung mai-build mo dahil may King of Pentacles dito. Oh, kaysa sa mga kinakatakutan mo. Always remember yan. Manifest your power ito. Dahil you all have the, ano, no? Sabihin natin, kayo dalawa, you all have the tools, no? Andiyan yung mga ace para ma-manifest nyo ng maganda ang inyong relationship. Saka syempre, stay grounded, no? Habang bumibilis ang takbo ng 8 of Wands dito, oo, yung mga pangyayari, sabihin natin, siguraduhin na ang pundasyon ay matibay, no? Kasi may emperor dito na yan yung matibay na pundasyon. Huwag magpapadala lang sa emotion. Gamitin din ang logic, no? So, ang connection na ito parang papunta sa ano parang papunta ito sa isang matagumpay na yugto. Pero, kailangan ng tapang na harapin ang tower. O, ito yung sinasabi nating tower moments. Huwag kayong kabahan dyan kasi yan yung para mag-build kayo ng mas strong na foundation. O sabihin natin, may biglang pagbabago na may malinaw, na, na magiging malinaw sa isip nyo, no? Magiging open kayo sa komunikasyon. Kumbaga, turn your pain into power, no? So, ayan, sana nalaman, nakatulong po ito sa inyo, no? And then, tingin pa natin pag kayong dalawa magkasama. Or, spirit guide to this person. My feelings. Take time out to explore the deep emotions that you're experiencing. Ang sabi dito, no? Things nyo. Enlightenment. Talagang maliliwanagan ka raw. With enlightenment, pag na-enlighten na kayong dalawa, no? Pag nag-heal na ang inyong relationship, no? Wala nang separation yan. Si soulmate mo yan, siya ng lifetime partner mo. No separations na kasi na-recognize nyo na ang isa't isa. Na ibig sabihin, kayo is divinely, kumbaga, divine connection kayong dalawa. So once na magkaroon kayo ng clarity, maliliwanagan kayo, once na nagkabalikan kayo, wala nang hiwalayan yan. Siya na yung lifetime mo. No? O paparating, sa mga single paparating, magtiwala ka lang. You need to have trust sa relationship na to para mag-flourish, no? Tandaan mo, kita mo may dalawang singsing, baka mauwi sa kasalan. I'm sorry. Tell us more, pag kayong dalawa, when two soul combine, kahit anong dami daw problema ninyo, tignan nyo pa rin daw ang masayang naidulot nito, yung mga problem na yan. Yun nga, na parang parang gawin mong power itong experience ninyo na naaano ninyo, no? Kumbaga, yan ang magiging power mo sa data mo para go on with this journey sa bagong phase ng cycle ng inyong relationship daw. No, yan yung magiging yan yung magiging weapon mo, no? Hindi mo na uulitin yung nangyari dati. Kung dati bungangera ka o bungangero siya, no, ngayon hindi nyo nagagawin, no? Parang magma-matured kayo parehas sa na naging silent kayo, na naghiwalay kayo, and then magkaka-reconcile kayo dito, no? Maliwanag, and it will happen very soon. Dahil the 8 of Wands is past the card din dito. Even when you feel lost, there's always a way through the labyrinth, no? Ibig sabihin, kahit tingin nyo na parang
yun nga naka-focus sa sadness yung isa, eh. Kahit anong sabihin natin dahil nga soulmate kayo parang inaano rin nito, na magkakatagpo ang magkakatagpo din kayo. Kahit sabihin mo may sadness ka na nangyari sa nakaraan, 'no, there's still a way na para maresolba ang lahat, 'no? Kumbaga may lusot at lusot pa rin, 'no? Yan, tell us more, spirit guide. The universe is really taking care of this relationship. Gina-guidean ka daw ng universe, 'no, na para i-attract yung persons na yan. Sa mga single, the universe is handling your love life, 'no? So, divine timing is at work also sa inyong relationship, 'no? Ang sabi dito, the universe is guiding you to the special persons. So, allow everything to take its natural course. No, wag kayong magduda, have faith lang ang andito, no? Kasi pag nagmamadali kayo, ibig sabihin, hindi maayos ng universe ang persons ninyo. So, divine timing, no? So, siguro ang persons na yan medyo madidelay because of, pero hindi, mabilis na ang dating niya, no? Dahil siguro may karmic pa siya dapat na gawin or sabihin natin, pinapolish pa para sa connections ninyo, maging maayos ang lahat, no? Just trust the process ng universe, no? Tell us more. Yan din. Sometimes it's best to let go and let the universe work. Ayan, kagaya nga dito, no? Hindi, wag kayong magmadali. Ibig sabihin, you keep asking means you're not trusting the universe. So just let go ang sabi rito. Sometimes it's best to let go and let the universe work things out in the divine timing. Kagaya ng sinabi ko dito, no? And the universe really acting on your behalf. No? Dahil nililinis niya ang persons na yan na paparating sa'yo o nababalik sa'yo. So may mga rebirth tayong nakikita rito, no? Ayan. So, advice naman kay Romance Angel, tignan natin. Yan, because you deserve love daw, oh. No? This relationship, you deserve it, no? Okay, anymore? Romance Angel, what is coming sa ating collective? Very fashion, no? Allow your heart and soul to sing with joy, no? Just maging playful ka lang, maging happy ka lang, no? Because the universe taking care of this relationship, no? Wag ka just bring back your power, yung faith mo, lakasan mo, no? Dahil ayan na, nire-ready na ng universe ang in-person. So, mag-enjoy ka lang, be grateful na sa paparating sa'yo. Ito yung paparating sa'yo, soulmate again. Sabi sa inyo, soulmate eh. Again, no? Yes, this is your soulmate. Siya yung magiging life partner mo, siya yung ka-soul contract mo. No, kahit sabi mo hindi kanya basta hindi soul contract kayo nito eh. Ibig sabihin hindi kanya basta-basta na basta na lang makakalimutan, hindi. You have a very deep connection. May kontrata kayo na hindi siya pwedeng makawala. Kahit ano pang layo nyo, kahit ilang taon pa kayo hindi nagkita, no? Once na na-align kayo, the two of you, once universe work in a mysterious way, no? May way sila. Magugulat ka na sa pintuan mo na lang. So this is your soulmate, no? Yan tong persons na paparating sa alas more. O some of you may darating na new love. Ayan, at soulmate daw. Soulmate yung darating, no, sa mga single, no? There's a new persons na nagkakagusto sa iyo, no? Kumbaga, yan din is soulmate mo na. So ang tao na yan sa mga single, medyo hindi niya pa ipapakita sa iyo ng ng parang yung lahat. Kumbaga, pero he will take the chance, susubukan niya. Kasi takot din ito ma-abandon eh. Baka may nakaraan din siya, no? Kumbaga, medyo sabihin natin medyo fresh pa sa kanya yung nangyari dati, no? Medyo upset pa siya sa nakaraan niyang relationship, no? Ito yung darating sa inyong ganyang persons. Ibig sabihin, second phase ka na niya, no? Medyo talagang nasaktan siya sa nakaraan, no? Sa mga single. Ayan, there's a new love coming. Ayan, ayan, magkakaanak kayo ha. Your love life is being affected by children. Baka ang persons nito gusto rin ng kids, no? O sabihin natin magkakaroon kayo ng anak din. No? Or sabihin natin noong bata kayo siguro meron kayo mga memory na ayaw nyong mangyari. Baka some of you may separations ang iyong parents na nung childhood kayo medyo na-trauma kayo. It's better to let go of that, no? Try to heal that, no? Or sabihin din natin
Both of you siguro may anak na rin sa isa't isa o may anak kayo nito, no? Parang gano'n po. Sabi sa'yo may kasalan na mangyayari, eh. Trust, may kasalan na mangyayari. See that? Itong sitwasyon na 'yan, kahit medyo hidden pa, medyo marami kayong misteryo, ma-mystery pa kayong dalawa, no? Kita natin trust. These situations involves marriage, no? Mauuwi sa kasalan. So trust, look at that, may mga flower na kayo diyan, no? You need to have trust in a relationship para mag-flourish din 'yan. So magtiwala. So itong sitwasyon na 'to ay puwede kayong maikasal at siya na nga ang life partner mo at siya rin ang soulmate mo at siya rin some of you new love niyo, 'no? Ayan, sana nagustuhan mo ang ating reading. Pahingi naman po ng like and hype at inimbitahan ko po kayo sa ating live po, no? So make sure na yung notifications bell ninyo. Mag-comment din po kayo. Thank you so much sa inyo and God bless you. Thank you po at I do pre-recorded reading po, naka-promo po tayo ngayon. If you're interested, please add me sa Happy Angel Readings, no? Thank you so much and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out?